Paano kung hindi naging independent ang Pilipinas noong 1946? Paano kung naging ika-51 estado tayo ng Estados Unidos? Isang tanong na bihirang pag-usapan, pero may malalim na implikasyon. Sa video na ito, susuriin natin kung paano mababago ang politika, ekonomiya, at identidad ng Pilipinas kung naging estado tayo ng US. Ang kasaysayan ay binubuo ng mga desisyong minsang hindi na natin nababalikan. Ngayon, babalikan natin ang isang posibilidad. Hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para mas maintindihan ang landas na tinahak natin. Noong 1898, matapos ang Spanish-American War, napunta ang Pilipinas sa kontrol ng Estados Unidos. Hindi tayo naging estado. Hindi rin tayo naging equal partner. Tinawag tayong territory. Sa ilalim ng sistemang yon, bahagi tayo ng Amerika, pero hindi pantay ang political status. Wala tayong boto sa US presidential elections. Wala tayong full voting representation sa Kongreso. Kasama tayo sa mapa, pero wala sa mesa ng desisyon. Noong 1935, ginawa tayong Commonwealth, paghahanda sa kalayaan. At noong July 14, 1946, naging independente ang Pilipinas. Pero hindi yon ang tanging posibleng landas. May mga teritoryo ang Amerika na naging estado, tulad ng Hawaii. Mayroon ding nanatihiling teritoryo, tulad ng Puerto Rico. Ibig sabihin, may ibang pwedeng nangyari. Isipin natin ang alternatibong 1946. Sa halip na independence, ipinasak ang isang Statehood Act. Mula teritoryo, naging federal state ang Pilipinas. Hindi na Republic of the Philippines. State of the Philippines. Ano ang unang mababago? Kapag naging estado tayo, may sarili pa rin tayong state government. May governor, may state legislature, may lokal na batas. Pero may malaking pagbabago. Hindi na tayo makakapagdesisyon mag-isa sa foreign policy. Hindi na tayo magkakaroon ng independent diplomatic relations. Ang pakikipag-alyansa, pakikipagkasundo, at pakikipaggera ay bahagi na ng federal authority sa Washington. Magkakaroon tayo ng 2 US senators, tulad ng bawat estado. Magkakaroon din tayo ng mga kinaktawan sa House of Representatives base sa populasyon. Ibig sabihin, may direktang boses tayo sa paggawa ng federal laws. Pero ang federal laws ay otomatiko ding ipapatupad sa atin. Ang soberanya ay hindi mawawala, pero hindi na ito ganap. Hahatiin ito sa pagitan ng state at federal power. Noong 1946, ang Estados Unidos ay nasa yugto ng tinatawag na cooperative federalism, kung saan ay may malinaw pa ring kapangyarihan ang mga estado, pero mas lumalahwak na ang papel ng federal government, lalo na sa ekonomiya at depensa. Sa ekonomiya, mas malaki ang structural shift. Bahagi na tayo ng isang national market ng Estados Unidos. Parehong currency, parehong federal regulations, parehong labor standards. Posibleng mas mabilis ang pagpasok ng kapital, mas direktang access sa federal infrastructure funding. Pero may kapalit. Hindi na tayo makakapagdisenyo ng independent trade agreements. Hindi na natin kontrolado ang monetary policy. Mas integrated, pero mas limitado ang autonomy. Geopolitical consequences. Kung naging estado tayo, hindi na tayo simpleng kaalyado ng Amerika. Bahagi tayo ng kanilang teritoryo. Sa panahon ng Cold War, malamang naging pangunahing military hub tayo sa Pacific. Mas malakas ang deterrence laban sa external threats. Pero mas mataas din ang strategic exposure. Kung may tensyon sa Asia-Pacific, tayo ang isa sa unang maaapektuhan. Mas secure, dahil sakop tayo ng US military defense. Mas exposed, dahil mas mataas ang strategic value natin. Security at vulnerability ay tataas ng sabay. At kung bago ka pa lang sa aking channel,
ay pakisubscribe naman itong channel ko at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. Ngayon, ang mas komplikadong usapin, identidad. Political integration does not automatically erase culture. Makikita ito sa Hawaii. Makikita rin ito sa Puerto Rico. Pero kapag naging estado tayo, mas lalalim ang institutional integration. Mas magiging interconnected ang education system. Mas dadami ang migration papunta sa mainland. At magiging integrated ang political at media discourse. Ang tanong ay, hindi kung mawawala ang pagiging Pilipino, kundi ay kung paano ito mag-a-adjust sa loob ng mas malaking federal framework. Hindi natin ito kailangang hulaan. May mga lugar na dumaan na sa ganitong sitwasyon. Hawaii, naging ganap na estado noong 1959. May 2 senador, may electoral votes, fully integrated. Pero nanatili ang Hawaiian cultural identity. Puerto Rico, territory pa rin hanggang ngayon. US citizens sila, pero walang full voting representation. Walang electoral votes. Kasama sa sistema, pero hindi pantay ang political power. May tanong na matagal na natin gustong malaman. Kung naging US state ang Pilipinas, mawawala na ba ang corruption? Hindi! Hindi otomatikong nawawala ang korupsyon dahil lang nagbago ang political status. Oo, kung naging estado tayo, sakop tayo ng federal anti-corruption laws. Mas malakas ang auditing, may federal na korte, at may independent investigative na ahensya. Mas mataas ang institutional oversight. Pero tandaan natin, may corruption pa rin sa loob mismo ng United States. May mga gobernador na nakakasuhan, may mga mayor na napapatalsik, at mga public officials na nahahatulan. Ibig sabihin, hindi immune ang federal system sa human behavior. Ang mas makatotohanang epekto? Maaring mas mahirap ang large-scale corruption. Mas mahigpit ang reporting standards. At mabilis ang federal investigation. Pero kung ang political culture sa lokal na antas ay patronage-based, hindi yun basta mawawala dahil lang state na tayo. Sa madaling salita, statehood strengthens institutions, pero hindi nito binubora ang ugali ng tao. At sa huli, ang corruption ay hindi lang legal issue. Institutional at cultural issue rin ito. Mahihigitan ba natin ang Japan, South Korea at Singapore kung naging ika-51 estado tayo ng Amerika noong 1946? Posible ba na mas mayaman, mas advanced at mas makapangyarihan tayo ngayon? Sa unang tingin, madaling sabihing oo. Kung bahagi tayo ng Estados Unidos, sakop tayo ng US dollar. Sakop ng federal infrastructure funding. Sakop ng pinakamalakas na military protection sa mundo. Mas stable ang currency. Mas integrated ang market. Mas mabilis ang capital inflow. Pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Ang Japan at South Korea ay yumaman hindi dahil sila ay bahagi ng isang superpower, kundi dahil sila mismo ang nagdisenyo ng kanilang industrial strategy. Nagpatupad sila ng sovereign economic planning. Pinili nila kung anong industriya ang palalakasin. Pinrotektahan nila ang kanilang domestic corporations hanggang maging global giants. Singapore naman ay naging global trade hub dahil may ganap itong kontrol sa sariling trade policy, port strategy at regulatory system. Kung naging US state ang Pilipinas, wala tayong independent trade agreements. Wala tayong sariling monetary policy. Wala tayong hiwalay na sovereign industrial roadmap. Mas stable at mas protektado? Oo, pero mas may kontrol ba tayo sa direksyon ng ating ekonomiya? Hindi ganap. Tingnan natin ang Hawaii. Mataas ang per capita income. Mataas ang living standards. Ngunit hindi ito sentro ng industrial power. Hindi ito gumagawa ng global corporations na humuhubog sa ekonomiya ng mundo. Bahagi ito ng isang mas malaking federal structure.
Kung naging state tayo, mas malaki tayo kaysa Hawaii. Sa populasyon, sa lokasyon, sa strategic importance. Mas malaki ang ating political weight. Pero ang ultimate authority ay mananatiling nasa federal level. Ang layunin ng diskusyong ito ay hindi upang magtakda ng tama o mali, kundi upang ipakita kung paano nagbabago ang balanse ng kapangyarihan depende sa sistemang pinili ng isang bansa.